Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. No way! Patakbong tinakbo niya ang backdoor. Ngunit ganoon din. Nakakandado din iyon. Masama ang tingin niya sa itaas. Halos mga laiti siya na makitang nasa dulo ng hagdan ang lalaki at nakatingin sa kanya. There's no way that I will let you leave me, Alexandra. Kung 1 taon tayong magkukulong dito, kakayanin ko. Kung iyon lang din ang tanging paraan na hindi ka mawala sa paningin ko. Pagak naman siyang tatawa. Iba talaga ang nagagawa ng pera, hindi ba? Umalingaw-ngaw sa loob ng kabahayan ang kanilang mga boses. Nasa itaas ito ng hagdanan at siya naman ay nasa baba. Napangisi naman ito. With or without my inheritance, I'm still rich, Alexandra. I just don't have a choice. Kung hindi ang tanggapin iyon. Kung hindi, sino pa ang magmamana? My dad don't want it. Hindi pa rin siya kumbinsido. I just can't believe that you judge me that easily. Well, ano pa bang bago? Simula pa man noon, I'm a bad cop to you. Natigilan naman siya. Hindi niya magawa itong sagutin. Hindi ko tatanggapin ang mana na yun kung kapalit niyon ay ang pananatili mo. Just to prove to you that I'm not using you. It's not all about that, Marco. Naiinis niyang wika. Bakit pakiramdam niya? Bumabalik sa kanya ang mga sinasabi niya. It's all about your dishonesty. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? I didn't tell you because this is what I've been thinking. See? Hindi po mga ako napapakinggan. Iiwanan mo na sana ako. Paano tayo tatagal niyan kung alsa balutan ka na kaagad? Pwede ba? Bakit parang ako pa ang may kasalanan ngayon? Padabog niyang tinungo ang sofa at pasalampak na naupo roon. Saka naman ito nag-umpisang humakbang pababa. Nahilot niya ang sentido. Naupo ito sa harapan niya. Saglit na tinitigan siya bago nag-umpisang magsalita ito. I won't accept it, Alexandra. Mas pipiliin kong mapunta lahat ng iyon sa charity. Kung kapalit naman nun ay ang makasama kita. I am willing to do that. Sinamaan niya ito ng tingin. You can't be serious. Subukan mo. Paano ang kinabukasan ng anak mo? Pasinghal niyang tanong. Nauwi sa ngisi ang seryoso nitong mukha. I told you, I'm still rich without it. And that's too much for our son's futures. Mayabang. Ingos naman niya dito. I'm just telling the truth. Halos isumpa niya ito buong gabi. Dahil sa sama ng loob niya. Ngunit heto ito siya. Isang ngisi lang nito ay nanlalambot na ang mga tuhod niya. Diyos mio, karupo ka na bang tawagin kong naglalaro sa isip niya ang bibig nito na nasa pagitan ng kanyang mga hita? Alexandra, maghunos dili ka. You are biting your bottom lip. You keep on swallowing hard. Tell me, love, what's in your mind right now? Naging malikot ang kanyang tingin. Ang lakas naman ng pang-amoy nito. Wala. Pasinghal niyang sagot para pagtakpan ang pagkapahiya niya. Nasaan na ba yung singsing? Tinapon ko na. Ang malas nun. Hindi naging maganda ang nangyari simula nang maisuot ko sa'yo kagabi. Sisihin mo pa ang singsing? Kung sinabi mo sana sa akin noon pa, wala sanang ganito na mangyayari. Inis niyang saad. Iniiba mo ang usapan eh. Nakangising wika nito. Nakaukit ang mapaglarong ngisi sa mga labi nito. Pwede ba, Marco? Hindi pa tayo okay? Kunwari ay inis niyang wika rito. Mabilis siyang tumayo. Ngunit sa panggilalas niya ay mabilis itong nakalapit sa kanya. Saka siya hinuli sa baywang. Hindi niya napaghandaan ang biglaang pagkiliti nito sa kanya. Kaya malakas siyang napatili. Marco, awat na awat na. Napuno ang buong bahay ng malakas na halakak nilang dalawa.
Hindi pa sana siya nito titigilan kung hindi niya sinakmal ang harapan nito at pinisil ang nasa pagitan ng mga hita nito. "You're naughty, ha?" Mabilis siyang tumakbo papalayo dito, ngunit naagaw ng pansin nila ang pagtunog ng doorbell. Siya ay medyo malapit sa pintuan, kaya siya na ang sumilip sa pinhole. Napataas ang kilay niya nang mapagsino ang kanilang bisita. "You have a visitor. Labasin mo. Wag na wag mong sasabihin na kasama mo ako." Diretsyong banta niya rito. "Bakit, sino ba yan?" "Your beloved Lolita." Sarkastiko niyang sagot. Lumapit naman ito sa kinatatayuan niya. "Pinabantaan kita," paalala niya. Kamot ang batok na binuksan nito ang pintuan. Sa bulsa lang pala nito ang susi. Siya naman ay nanatili sa likod niyon at pinakinggan ang usapan ng dalawa. "Hey Lolita." "Hi Marco. Pumasok na ako sa gate kasi bukas naman. Nakita ko rin ang iyong mga magulang with August. I'm just thinking that maybe you need a companion here." Napataas naman ang kilay niya. Ang landi naman. Lolita, I think it's not a good idea." "Why not, Marco? We're both adult and single. I know. Walang nagpapainit sa gabi mo." "Lolita, look Marco, I know. Masyado akong agresibo. At masyado ding makapal ang mukha mo." Tuksong-tukso na siyang lumabas, ngunit gusto niyang subukan kung gaano kadeterminado na makuha ang gusto nito. Tama nga siya na sa pantaha. Hindi talaga maganda ang kutob niya dito. "But I really like you, Marco. I know. You know that? Don't step down into this level, Lolita." Nararamdaman niya may galit sa boses ng lalaki. "There's a lot of men out there who like you. Mga lalaking walang kwenta. Like the father of my daughter, Gabriel." Napasinghap siya. Maagap niya natakpan ang bibig. "Bakit mo pa gustong-gusto si Alexandra? Yaman mo lang naman ang habol niya, hindi ba? Why don't you marry me instead? Pareho tayo ng pinanggalingan." "I simply don't like you, Lolita." Tuluyan na siyang lumabas sa kinaroroonan. Nanlaki naman ang mga mata ng babae na makita siya. Taas ang baba niya itong tiningnan. "Alam ba ni Gabriel na may anak siya sa'yo?" Taas kilay niyang tanong. Namutla naman ito. "Alam mo may pamilya na si Gabi. Paano mo nagawa ito? Tapos tatawagin mong Chip ang kaibigan ko? Ikaw ang Chip. Dahil isa kang kabet." "I'm not talking to you." Taas noon itong wika. "Aba, at nagmamatapang ka? Si Marco pala ang kausap mo." "Love." Saway ni Marco sa kanya. Hinawakan siya nito sa siko. Ngunit mabilis niya iyong iwinaksi. "Hindi mo pa narinig ang sinabi niya? Hindi ka niya gusto? O gusto mo pang ipagsabi ko sa bayan na isa kang kabet? Gawin mo, at pareho kaming makukulong ng walang kwenta mong kaibigan." "Apat ginagalit mo talaga akong babae ka? Ikaw ang walang kwenta." "Lolita, please, leave now." Wala na siyang nagawa ng ubod lakas siyang ipasok ni Marco sa loob at malakas na isinara ang pintuan. "Isa ka pa." Baling niya rito. "Alam mo, noon pa na si Gabi ang ama ng anak niya, pero hindi mo naman sinabi sa akin." "Ano? Of course not. Bakit ka sa akin nagagalit?" "Hindi pa ako tapos sa kanya, pero pinaalis mo na siya kaagad. Bakit? Dahil ayaw mo siyang saktan ko? Nag-aalala ka para sa kanya?" Oh my God. Napasa po naman ito sa noo. Tila nauubusan ng pasensya sa kanya. "Gusto mo siyang saktan? Oo, fine." Hinuli nito ang kanyang palapulsuhan at bubuksan sana ang pintuan. Ngunit maagap niyang napigilan ito. "Anong ginagawa mo? Susundan natin siya para ilabas mo doon ang tapang mo." Natigilan naman siya. Bigla-bigla ay nagawa niyang kumalma dahil nakita niya itong kaninang galit na galit. "Hindi na, Aniya. Hindi, susundan natin siya. Hindi na nga. Nagbago na ang isip ko." Binawi niya ang kamay at mabilis ang hakbang na bumalik sa sala at tahimik na naupo roon. Sumunod ito sa loob, ngunit diretso ang hakbang nito paakyat sa hagdanan. "Marco, not now, Alexandra." Sumikdo ang puso niya sa tila nahihirapang boses nito. Sa puang ulong umakyat ito. Tanging ang nagawa na lang niya
ay ang sundan ito ng tingin. Sa kanya binatawan ang malakas na hininga na mapag-isa na siya sa sala. Lumingon siya sa malaking pintuan. Natuon ang kanyang tingin sa susi. Nakalimutan marahil nito na kunin iyon pabalik. Mabilis ang hakbang na tinungo niya ang pintuan, ngunit agad ding natigilan nang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang nahihirapang boses ni Marco. Kung ang pagtatalo lang nila tungkol kay Lolita, mababaw na dahilan lang iyon. Kagat ang labing tumalikod siya sa pintuan at tumingin sa itaas. Ano nga ba ang nangyayari kung ganito siya palagi? Paano nga ba sila tatagal? Hindi siya nakaramdam ng selos kay Lolita dahil alam niyang sa umpisa pa lang ay wala nang gusto dito si Marco. Ngunit bakit nga ba siya nagagalit? Dahil ba sa maraming nagkakandara pa dito sa kabila ng alam na ng lahat na may anak na ito? Anong pinagkaiba nun sa selos? Natagpuan na lamang niya ang sariling nasa labas na ng pintuan ng silid ni Marco. Hindi na siya nag-abala pang kumatok at dahan-dahan binuksan ang pintuan. Natigilan siya na mapansing nakahiga ito at balot na balot ng kumot. May sakit ba ito? Mukha namang masigla ito kanina ah. Marco, seryosong tawag niya sa pangalan nito. Shit, Alexandra. Hindi ka pa ba tapos makipag-away? Pwedeng mamaya na kapag nakatulog na ako. Dahil sa totoo lang, hindi ako makatulog sa pag-iisip dahil sa kalamigan mo simula pa kahapon. Napasimangot naman siya. Sinusumbatan mo ba ako? Malakas itong huminga ng malalim. Hindi. Gusto ko lang matulog. Matagal na may gusto sa'yo ang babaeng yon. Shit. Mahinang mura nito. Mas lalong nalukot ang mukha niya. I know that. Happy now? Tuluyan na nitong tinanggal ang kumot at salubong ang kilay na bumangon. Pwede na ba akong matulog? Tuwang-tuwa ka pa na gusto ka niya? What should I do? Alam ka naman magalit ako. Hindi ko na kasalanan kung masyado akong gwapo kaya ako habulin. At talagang pinatulan pa siya nito. Nang aasar ka ba? Inis niyang sabat dito. Oh come on, I'm just giving you the answer that you wanted. Yes, a lot of women like me. And it's not my responsibility to like them back. Choice nila yon. Pwede ka nang matulog. Gusto man niyang pigilan ay kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Pabalik itong nahiga at tumalukbong ng kumot. Oh, women. Hinampas niya ito sa puwet. May sinasabi ka? Wala. Bigla niya itong pinatungan. May sinasabi ka? Pangungulit niya. Bigla itong bumalikwas ng bangon at pinaloob siya sa kumot nito. Ngayon naman ay siya ang nasa ilalim nito. I really want to sleep, but since makulit ka, pagbibigyan kita. Abala ang lahat. Hindi magkanda o gaga ang mga organizer. Siya naman ay tanging panunood lamang ang kanyang nagagawa. Dahil tuwing sinusubukan niyang tumulong, ay tinataboy siya ng mga ito. Naghahanda sa malaking okasyon. Dinig niya ay double purpose ang party na iyon. A Thanksgiving at ang pagpupropose ni Mr. Maynard Robles sa dating asawa nito. Kasama si Marco sa nagplano sa sorpresa ng ama nito para sa kanyang ina. Napangiti siya sa naisip. Hindi naman lahat na naghihiwalay ay nakakahanap agad ng bago. Mayroon pa rin palang nagkakabalikan sa kabila ng pagkakaedad. Dahil wala naman siyang magawa, nagmukha na lang siyang estatwa sa bakura ng mga Robles. Pinili na lang niyang umakyat sa silid ni Marco. Doon na siya natutulog simula nang naging silang dalawa lang ang nasa bahay. Malakas siyang bumuntong hininga. Namimiss niya ang anak sa totoo lang. Pero sabi ni Marco, mamayang gabi magkikita din naman daw sila ni August. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Isang bagay ang napapansin niya sa sarili. She's glowing up. Ang mukha sa salamin ay hindi siya nang nakaraang taong may namamahay sa galit sa puso niya. Ang babae ngayon sa harap niya ay ang larawan ng isang kontento at masaya. Tinungo niya ang kama at ang malaking box na parihaba. I-deliver iyon kaninang umaga. Hindi pa niya binubuksan ngunit alam na niyang damit iyon para susuotin niya mamayang gabi. Maingat niyang binuksan iyon. Wala sa loob na nahaplos niya ang tela ng silver silk dress. Inaangat niya iyon
para lamang mamangha. It's beautiful. Sigurado siyang hindi birong halaga iyon. Ang huling suot niya sa ganong bestida ay noong acquaintance party nila noong college. Hindi niya alam kung sino-sino ang mga dadalo. Buong araw niyang hindi nakikita ang kasintahan. Abala ito kaya hindi na niya naiisip na tawagan o hanapin man lang ito. Napatingin siya sa oras. Mag-aalas 6 na pala ng gabi. Pasimple siyang sumilip sa baba. May iilan ng mga tao na nasa sala sa ibaba. Ngunit paano ba siya bababa kung di pag-aayos at paglalagay ng kanyang make-up ay hindi niya alam. Nakaroba pa rin siya. Alas 5 pa lang kanina ay naligo na siya. Sa kanya napagtanto na wala pala siyang kaalam-alam sa pag-aayos. Kung katuladan din ng kanyang pag-aayos na simple lang tulad noong reunion nila. Nahihiya siya dahil hindi naman simpleng bagay lang ang dadausing okasyon ngayong gabi. Marami ang kilalang tao na sigurado siyang pupunta doon. Napapitlag siya na may kumatok sa silid. Nagtaka siya kung si Marco iyon. Kakatok lang ito ng isang beses at agading papasok. Kumatok ulit kaya mabilis ang galaw niyang tidungo iyon para buksan. Automatikong kumunot ang kanyang noo nang hindi kilala ang pumasok. "Hi madam, ako po yung mag-aayos sa inyo." Nakataas pa ang daliri ng binabae habang nagsasalita ito. "Ha?" Tanging nasambit niya. "Papasukin niyo na ako madam. Kasi ilang oras na lang magdadatingan na mga bisita." Sige." Nagawa niyang isagot bagamat naguguluhan. Hindi na niya nagawa pang magtanong dahil naging abala na ito sa mayat-mayang pag-iikot sa kanyang mukha. Lihim na lang siyang napangiwi dahil sa nangangalay na ang panga niya dahil matagal siya nitong pinatitingala. Perfect. Maarting bulalas nito. Halos hindi niya nakilala ang sarili nang matapos nitong ayusin pati na ang kanyang buhok. Hindi niya maialis ang tingin sa salamin. Nang magpaalam ang bakla, ay inayos naman niya ang sarili sa kanagbihis. Saglit siyang umikot sa fallen mirror. Bago naisipang lumabas ng silid, pinili niyang magsuot ng flat shoes dahil hindi siya marunong maglakad ng nakatakong. Kahit tuong nagtatrabaho na siya noon, ay hindi gumagamit ng ganung klaseng sapatos at hindi rin siya naglalagay ng kahit anong kolorete sa mukha niya. Malakas na tugtog ang sumalubong sa kanya nang makalabas na siya ng tuluyan. Masaya ang lahat, mabilis ang pag-ikot ng kanyang tingin para hanapin si Marco o di kaya ay ang pamilya nito. Pumwesto siya sa pinakalikod para hindi siya gaanong mapansin. Tanging ang boses ng host lamang ang nangingibabaw. Habang nagsasalita ito, hindi naman siya matigil sa kakatingin sa paligid. Hanggang sa mahinto ang kanyang tingin sa isang sulok. Walang katao-tao roon, ngunit hindi siya namamalikmata lang. Si Gabriel iyon at si Lolita. Pasimple niyang naikuyom ang kamao. Hindi niya sukat akalain na kayang lukuhin ni Gabi ang asawa nito. Maaaring hindi perpekto ang asawa nito dahil hindi nito mabibigyan ang lalaki ng anak. Ngunit tama bang pagtaksila nito si Thea? Nakaramdam siya ng awa sa babae. Palihim siyang lumapit sa dalawa. Nang makita siya ni Lolita ay pasimple itong nagpaalam kay Gabriel. "How could you? What? You're so unfaithful. Paano mo nagawa kay Thea to? Alexandra, please. Gabi, kaibigan kita. Para na rin kapatid. Paano hindi ako maiina sa ginawa mo? Babae rin ako." Malakas itong napabuntong hininga. Magsasalita pa sana siya ngunit naagaw ng kanyang pansin ang video presentation na pinalalabas sa harapan. Kanta ang naging intro nito. Na magsimulang ilabas ng theme ang video ay halos kasabay niyang napasinghap ang mga taong naroroon. Paano? Buong mukha niya ang nakadisplay sa screen. Nawalan siya ng pakialam sa paligid. All her attention is on the screen. The music changed into Marco's voice. This video is all about a kid that turned into a beautiful woman. She is adorable. Masarap asarin at masarap awayin. Nagsilbing background ang boses nito. Habang isa-isang pinalalabas ang mga larawan niyang puro stolen shot. May nakasimangot siya. Magulo ang buhok. Laging nakatingin sa libro. Mayroon ding naglalakad siya sa kalsada.
May isa ding larawan na basa siya ng ulan at nakalagay ang bag sa ulo. Gusto niyang matawa ng maalala ang araw na iyon na pauwi sila ni Henry, na naabutan sila ng ulan. Mayroon ding larawan na nakaakyat siya sa puno ng bayabas. Iyon marahil ang araw na nasilipan siya noon ni Marco. Saka lang niya napansin na lumuluha na pala siya dahil inabutan siya ng panyo ni Gabby. She is my first love and to be my last. She is the mother of my son, and she will be the mother of my children. She is the woman I can't live without. She is my everything, my love, my endless love. Nagulat siya nang biglang may liwanag na nasentro sa kanyang kinatatayuan. It's a spotlight. Mahal na mahal ka ng lalaking yan, kaibigan ko. Pareho silang nakatingin kay Marco na papunta sa kanilang direksyon at may hawak na mikropono. Kuminto ang video kung saan ang larawan ay nakasakay siya ng kabayo. I can't imagine my life without her. Pagpapatuloy nito at diretso ang tingin sa kanya. Alexandra, are you willing to spend the rest of your life with me? She is speechless. Gulat sa nangyayari. Hindi niya inaasahan ito. A surprise proposal. Buong akala niya ang mag-ama nito ang magpo-propose sa ina nito. Oh Marco, masyado mo akong binigla. Naluluhang wika niya. Those pictures, oh my God. Will you marry me? Kasabay ng pagluhod nito, sa kanyang harapan na hawak ang singsing. Nawalan siya ng pakialam sa paligid. May nagtitili sa paligid at tanging pintig lang ng puso niya ang kanyang naririnig. Napatakip siya sa bibig at tuloy-tuloy na tumango. I want to hear it, love. Yes, Mr. Marco Robles, I will marry you. Tumayo ito at isinuot ang singsing sa kanya. Saka lang niya narinig ang palakpakan ng mga bisita. Pagkatapos nitong mailagay ang singsing sa kanya, ay mabilis itong yumuko para gawaran siya ng masuyong halik sa labi niya. Mama, Papa, automatikong napalayo sila sa isa't isa. Saka natatawang sinalubong ang tumatakbong anak patungo sa kanila. Gustong mainis ni Alexandra. Umagang-umaga umalis ang mag-ama na hindi siya isinama. Naisahan na naman siya ng kanyang asawa. 2 buwan lang ang naging preparasyon nila pagkatapos ng kanilang engagement. Sa malaking simbahan din ng San Agustin, idinaos ang kanilang kasal. Pagkasunod na buwan ay ang mga magulang naman ng asawa ang nagpakasal. They still end up together after a long time divorce, and she is happy for them. She is happy, contented and nothing to ask for. Mahigit 1 taon na silang kasal at naghihintay sila na lumabas ang pangalawang anak. At babae ito. Wala sa loob na napasapo siya sa bilugang tiyan. Ilang buwan na lang ay mayayakap na nila ito. Minsan naiiyak na lang siya sa sobrang pag-aalaga sa kanya ni Marco. Ipinapakita talaga nito na bumabawi ito sa pagkukulang nito noon sa kanila ni August. Hanso nito sa lahat ng pangangailangan niya. Simula sa paglilihi hanggang sa paglaki ng kanyang tiyan. Maswerte siya kay Marco. Kung tatanungin kung sino ang mas in love sa kanilang dalawa, ay masasabi niyang si Marco iyon. Mas madalas pa nga siyang magduda. Maybe because of her hormones, but she loved him. Mahal niya ito sa paraang alam niya. Zaira. Tawag niya sa dalagitang kasama sa bahay. Kahit naiinis siya dito noon, pinahanap niya pa rin ito kay Marco noon. Isa na ito sa mga nagtatrabaho sa planta at may sariling tirahan kasama ang kanilang mga kasambahay. She asked her husband to build a house for them. Hindi man kalakihan, at least matatawag nilang kanila ito, and they deserve that. Ate, humahangos itong lumapit sa kanya. Anong oras umalis ang dalawa kanina? Tanong niya rito. Nanatiling nasa labas ng bintana ang kanyang tingin. Nasanay kasi siyang laging sumasama kapag nag-iikot ang dalawa sa planta para makapaglakad-lakad siya. Napakamot lang ito sa batok. Hindi ko po napansin Tatanungin ko po sila sa kusina. Tukoy nito sa mga katulong. Huwag na, pigil niya rito. Maglalakad-lakad na lang muna ako sa labas. Sige po.
Hindi pa rin maalis-alis ang simangot sa kanyang mukha. Pabalik-balik siyang naglalakad-lakad bilang ensayo. Kabuwanan na niya sa susunod na buwan. Hindi pwedeng tutulog-tulog na lang siya lagi. Siya din ang mahihirapan sa huli. Saglit siyang napatigil sa paghakbang nang may pumasok na purong nakaitim. Nakasakay ang mga ito ng kabayo. Hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Marahil isa iyon sa mga trabahante. Ngunit natigil siya sa paghakbang. Kailan pa sila nagkaroon ng trabahador na nagdadala ng anak pagkatapos ay diretso pa sa mansyon? Lumingon siya sa kinaroroonan ng mga ito. May kalayuan sa kinaroroonan niya, kaya hindi niya alam kung ano bang nakabalot sa buong katawan ng mga ito. Mama? August? Hindik niyang bulalas. Bumaba ang kasama nito sa likod pagkatapos ay sinunod nito ang kanyang anak. Napabilis ang kanyang hakbang papalapit sa mga ito. Napatakip siya sa bibig na mapagtanto ang nangyari sa dalawa. At ang kasama pala nito ay ang magaling niyang asawa. Naligo sa sobrang itim na putik ang dalawa, kaya hindi na siya nagtaka kung bakit hindi niya agad nakilala ang mag-ama. August, ano nangyari sa inyo? Mama, kasalanan ko po. Agad na sabat ng 6 na taong gulang na si August. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Naging malikot ang tingin nito. It's my fault, love. Wika naman ni Marco. Hindi mama, ako po talaga. I asked Papa to ride a Carabao. Kaya ayun po, dinala po kami ng kalabaw dun sa putikan. Tumingin siya sa gawin ni Marco. Alam talaga niyang kinakampihan ito ni August. Nagbababala siya rito. Tiningnan na parang nagsasabing, humanda ka sa akin mamaya. Mama, hindi nga po kasalanan ni Papa. Ungot naman ito at anyong palapit sa kanya. Maagap siyang napaatras sabay takip ng ilong. Maghugas kayo dun sa likod bahay. Utos niya parang maamong tupa naman na sumunod ang dalawa. Napaangat siya ng tingin nang makarinig ng tawanan mula sa itaas. Ang mga magulang pala ni Marco na nakasunod ang tingin sa mag-ama. Nakapwesto ang mga yon sa veranda ng 2nd floor. Napailing na lamang siya. Minsan talaga, numero 1 ding ang kanyang asawa sa pagtuturo ng kalokohan sa kanilang anak. Pumasok siya sa kabahayan para ikuha ang dalawa ng damit at tuwalya. Para ka talagang bata, inis niyang sumbat sa asawa nang pumasok na si August sa silid nito. Hindi ito tumigil hanggat hindi siya nangangakong hindi papagalitan ang magaling nitong ama. Love, di ba nangako kang hindi mo ako pagagalitan? Napasimangot na lang siya. Makikita mo, magkakaroon din ako ng kakampi. Inis niyang sabat dito. Sabay haplos sa kanyang bilugang tiyan. Lumapit naman ito sa kanya at naglalambing na hinalikan siya sa pisngi. Kakampi mo naman ako lagi, hindi ba? Anas naman ito. Hindi na. Huwag mo na akong utuin. Natutuwa ka lang talaga lagi kapag pinagtatanggol ka ng anak mo. Naku Marco, pag yan lumaking sutel kagaya mo, makikita mo talaga. Napakamot naman ito ng batok. Makasutel ka naman? Kontra naman ito. Isutel ka naman talaga. Singhal naman niya rito. Inis siyang tumayo sa kama at tinalikuran ito. Galit ka lang yata dahil hindi ka namin isinama eh. Nang aasar ang tono nito. Hindi siya umimik. Talagang natumbok nito ang ikinaiinis niya. Tumayo na rin ito at lumapit sa kanya. Sorry na misis, hindi na mauulit. Mukha mo. Mukha ko? Kiss mo? Ang landi mo. Hindi na niya napigilan ang sarili na matawa na lang. Ganito lagi ang nangyayari kapag nagagalit siya. Minsan nadadala siya sa kakornihan nito. Na gustong gusto mo naman. Sabay kindat sa kanya. Umirap lang siya sa kalokohan nito. Hinuli niya ang kanyang mga labi at agad na pinagapang ang kamay sa kanyang katawan. Marco, nagbabantang saway niya. Tamang-tama love. Hindi ka pa nagbe-breakfast. Anas nito sa tainga niya nang bitawan nito ang kanyang mga labi. Kiaga-aga. Saway niya ngunit alam niyang kulang iyon sa lakas. Napakapit na lang siya sa braso nang ipasok nito ang kamay sa kanyang panty. Nakabistida lang kasi siya kaya madali nitong naipasok ang kamay sa kanyang panloob. I want to lick this. Drink all your juices. Marco, I want that too. Daing naman niya.
Dahil malaki na ang tiyan, wala nang penetration na nangyayari sa kanilang pagitan hanggang oral na lang sila. Inakay siya nito sa kama at marahang pinahiga kasabay ng pagbaba ng kanyang panty. Kusa niyang inihiwalay ang mga hita nang pumwesto ito sa pagitan ng kanyang mga hita. Nang ilapat nito ang bibig sa kanyang pagkababae, ay tanging pangalan na lamang ng asawa ang kanyang nasambit. "Mama? Papa?" Malakas na tawag ni August mula sa labas. Sinabayan pa nito ng malalakas na katok. "Breakfast na daw po, sabi ni Granny." "Coming, son." Malakas niyang sigaw. Sabay hila ng ulo ni Marco gamit ang paa pabalik sa kanyang kasilanan. 5 minutes, finish it. Utos naman niya. Hindi maalis ni Marco ang tingin niya sa babaeng nasa delivery room. God knows kung gaano niya ito kagustong lapitan. Namamawis ang kanyang kamay dahil sa kaba. Tuwing napapangiwi ito sa sakit, ay napapangiwi din naman siya. Nanatili siya sa isang sulok. May suot na cap at naka-face mask. Kailangan niya iyon para hindi siya makilala. Napalunok siya nang papasukin na ito sa delivery room. Mabilis ang hakbang na lumapit siya kay Zaira. "Do you think she'll gonna be fine?" Puno ng kabang tanong niya kay Zaira. Ito ang nagsilbing mata niya sa lahat ng galaw ni Alexandra. "Kinakabahan din ako, kuya. Ilang oras na kasi siyang nagli-labor." Alam niya iyon dahil simula pa sa apartment ng mga ito ay nakasunod na siya hanggang sa hospital. Sinadya niyang ipadala si Zaira para mag-apply ng katulong para kay Alexandra. Alam niyang nagtatago ito. Hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa pamilya nito. Hindi lang naman siya ang nahihirapang hanapin ang babae. Madali niya itong natuntun dahil sa klinik na pinupuntahan nito. He even bribed the Obigaini, kaya lahat ng check-ups nito ay updated siya. Sa unang ultrasound ng ipinagbubuntis nito ay meron siya, ang unang heartbeat ng anak nila. Hindi siya nagsasawang paulit-ulit iyong pakinggan at napapaiyak sa tuwing sumasagi sa isipan niyang hindi malang niya ito mahaplos kahit ang tiyan lamang ni Alessandra para maipadama dito ang kanyang pagmamahal. Kung mayroon mang pinakaduwag sa mundo, siya iyon. Ang lakas na loob niyang magbitaw na masasakit na salita, ngunit hindi niya kayang panindigan. Hanggang sa pagsilang ng anak nila sa mundo, ay tanging record lang ng cellphone na iyak nito ang kanyang naririnig. Kung nahahawakan man niya ito, panakaw lang kapag himbing ang tulog ni Alexandra. Ngunit walang kasing saya ang kanyang nadarama tuwing naaamoy at nahalikan niya ito. Ganun ang naging routine niya. Daig pa ang magnanakaw. Pumupuslit sa apartment ng mga ito kapag wala si Alexandra. Unang bakuna ng anak niya ay gusto niyang lapitan si Alexandra at dito iturok ang injeksyon na itinurok kay August. Gigil na gigil siya, lalo pa at nagkasinat ang bata. Kinumpronta niya ang pediatrician ni August na tinawanan lamang siya. Ilang pagtitimpi ang tiniis niya tuwing araw ng bakuna ng sanggol. Na mag-umpisa na itong pumasok sa nursery school, laking tuwa niya dahil mas madalas at malaya na niya itong makakausap. Hindi niya kailanman sinabi ang kanyang pangalan dito. Lagi na lang niyang sinasabi na best friends sila. Saksi ang lahat ng kaibigan niya sa lahat ng kanyang galaw. Sila din ang tumutulong sa kanya para magkaroon siya ng access sa hospital kung saan nanganak noon si Alexandra. Pati sa school ng kanilang anak ay ginagamit din niya ang kanyang koneksyon para manatiling patago ang lagi niyang pakikipagkita sa kanyang anak. Si Zaira, naaawa na siya dito dahil nakukonsensya na ito sa pagsisinungaling sa amo. Hanggang sa umabot sa puntong tinusok ang ilong ng anak niya, hindi iyon sinabi ni Zaira sa kanya. Sa kadahilan ng alam nitong kahit anong mangyari ay pupuntahan niya si August. But August's teachers called him right away. Hindi siya nagdalawang isip noon kahit nakadarating lang niya mula sa abroad dahil sa business trip niya. Hindi niya alintana ang pagod sa biyahe at hindi sumagi sa isip niya na maaring nandoon si Alexandra dahil sa kanyang matinding pag-alala. Hindi siya handang harapin ito. Hindi niya alam kung magiging handa ba talaga siya.
Ngunit dinala siya ng tadhana sa ganoong sitwasyon. Saglit muna niyang pinagmasdan ang kanyang mag-ina mula sa labas ng klinik. Ngunit nang makita niya ang dugo ang ilong ni August, ay hindi na siya nakapagpigil at tuluyan ang pumasok para makita ito. Kitang-kita niya ang saglit na pamumutla ni Alexandra na makita siya. Napalitan agad ng puot at pagkamuhi. Oo, makapal ang mukha niya tulad ng sinasabi nito. Matagal na niyang alam iyon. Alam niyang ang dating niya ay isang mapagdinlang dahil sa pagkikipaglapit sa anak nila na lingid sa kaalaman nito. Ngunit wala siyang intensyong ganoon. Hindi lang niya alam kung saan at paano siya mag-uumpisa. Maliman ang kanyang paraan, ngunit alam niyang malaki ang advantage sa kanya. He's hitting two birds in one stone. Makukuha niya ang loob ni August. Wala nang choice si Alexandra kundi tanggapin siya. Alam niyang hindi nito kayang saktan ang damdamin ng anak nila. Masakit man sa umpisa ang mga salitang binabitawan nito. All he can see is, it's worth it. Lahat ng paghihirap ng kalooban niya sa mahabang panahon. Because he is now. Karga niya ngayon si Cielo, ang kanilang pangalawang anak. Habang pinapanood niya si Alexandra at August, habang gumagawa ng homework, nasa grade 2 na ito at laging nangunguna sa klase. Maliban sa isang subject na kinaiinisan nito. Napapailing na lamang siya na mapansin ang nguso ni August. Ngunit hindi ito makapagreklamo sa ina dahil alam nitong kapag ganoong sitwasyon ay wala itong kawala. Sumulyap ito sa gawin niya at nagpapasaklolo. Kapag ganoon ang galawan ng anak, Filipino na ang subject na pinag-aaralan nito. August hated that subject. Laging iyon ang pinagtatalunan nito at ng kanyang ina. Kaya halos ilang oras na itong nakaupo doon at hindi makaalis-alis. Nasa anyo nito ang tinatamad, ngunit hindi makapagreklamo. Patay malisya siyang nag-iwas ng tingin, lihim na napapatawa. Naghihintay itong isalba niya ito, ngunit pati siya ay wala ding magagawa. Kapag makialam siya kay Alexandra, mas lalong madadagdagan ang oras ng pagkakaupo doon ni August. Binalik niya ang tingin dito at pasimpleng suminyas na makinig ito sa ina, na siyang nahuli naman ni Alexandra. Pinalakihan siya nito ng mga mata at sininyasang umalis. Mas lalong tumulis ang nguso ni August. Dahil doon, inis na itong kumamot ng ulo, ngunit wala talaga itong takas. Can I kiss Cielo? Seryosong tumingin dito si Alexandra. Alam na nitong kanina pa nababagot si August sa ginagawa kaya naghahanap ito ng palusot para kahit papaano ay matakasan ang homework nito. Lumayo siya doon karga ang kanilang munting prinsesa. Kapag kasi ganoon na ang galawan ni August, siya na naman ang aawayin ng ina nito. Kesyo daw kinukonsente niya ang anak samantalang wala naman siyang ginagawa. Papa? Napalingon siya kay August na nooy nakasunod agad sa kanila. Nahuli niya ang ngisi nito, ngising tagumpay. Saglit na hinalikan nito ang kapatid at mabilis ang galaw na tatakbo sana palabas. Ngunit agad din itong nahuli ng ina. Mama, I just want to play with Pony. Kakamot-kamot ang ulo nitong reklamo sa ina. Huwag mo ako takasan, August ha. Kapag nag-umpisa tayo sa Filipino, naghahanap ka talaga ng palusot para lang takasan ako. Love, saway naman niya rito. Saway naman ito sa kanya. Natahimik naman siya. Kapag hindi mo tinapos ang assignment mo, papaglabahin ko ang papa mo. Sumawawalan siya ng time makipaglaro sa'yo. Mama, that's unfair. Love, bakit ako ang damay? Reklamo naman niya. Iningusan lang siya nito at bumalik sa loob. Laglag ang mga balikat ni August na sumunod sa ina. Ang daya, maktol naman ito. Napapailing na lang siya at walang magawa kundi halik-halikan na lamang si Cielo. Ang kaaway niya noon ay kaaway pa rin nila ng anak niya ngayon. Ang kasalanan ni August ay kasalanan din niya. Ang kasalanan niya, solo niya. Ngunit hindi siya makapagreklamo dahil masaya siya. Alam na alam ni Alexandra kung ano ang kahinaan ni August. Alam nitong ayaw ni August na napapagalitan siya o napaparusahan. Kaya laging siya ang ginagamit nitong panakot sa anak. Your mother is really a clever queen.
Kausap niya sa kargang sanggol. Bagamat hindi perpekto ang relasyon nila ni Alexandra, masasabi pa rin niyang masaya siya at kontento. May araw na nauubusan din siya ng pasensya, ngunit nangingibabaw ang pagmamahal niya dito at sa kanilang mga anak. Kung may pagkukulang man ito o pagkakamali, sigurado siya man ay meron din. Ang mahalaga, hindi sila bumibitaw sa isa't isa.